Sa ngayon po dahil may bagong lava flow na bagong lava dome na wala na yung 2018 na lava dome eh. So with that's already evidence na mayroong bagong magma na umaakyat. It could lead na po sa yun nga, major eruption. But or explosive eruption, possible 'yon. Mapanganib na pagsabog ng Mayon Volcano posible pa rin. Bagong magma natuklasan sa ilalim ng bulkan ayon sa PBOX. Ilang barangay sa bayan ng Santo Domingo, Albay nakaranas ng ashfall. Mga apektadong residente inilikas. Ilang mga residente sa Santo Domingo, Albay mas piniling magtayo ng mga kubo sa tabi ng daan kaysa manatili sa mga evacuation center. It's all green lights go na for the pilot which will take place shortly. Pilot at full implementation ng food stamp program aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung investigators natin took specimen from the vehicles used by the shooters and then also the blood stains left in the compound of Governor Digamo. And when subjected to DNA analysis, nag-match po. DNA samples na nakuha sa lugar kung saan pinatay si Negros Oriental Governor Ruel Digamo tumugma sa 4 na akusado sa kaso. Marhay na hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi pa rin isinasantabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na mauwi sa mapanganib na pagsabog ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. May natuklasan kasi na bagong magma na nabuo sa ilalim ng Mayon Volcano. Ito ang balita ni Alan Manansala. Alan, gaano kalaki ang posibilidad ng mapanganib na pagputok ng Bulkang Mayon batay sa natuklasang lava dome at kailan ito posibleng mangyari? June, sinasabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na itong natagpuang bagong magma sa ilalim ng Bulkan Mayon ay malaking ebidensya para magkaroon o posibleng magkaroon ng isang mapanganib na pagsabog o massive explosion ang Bulkan Mayon. Pero June, iginigiit pa rin ng ahensya na kailangan munang makita ang mga parametro para ito mauwi sa isang malaking pagsabog. Ipinapaliwanag ni Senior Science Specialist Dr. Paul Alanis ng Mount Mayon Observatory ng PBOX na batay sa kanilang scientific study, ang pagkakaroon ng panibagong lava dome sa bunganga ng Mayon ay isang indikasyon na may panibagong magma sa ilalim ng bulkan. Ibig sabihin, may posibilidad pa rin ng magkaroon ng isang mapanganib na pagsabog ang bulkan. Bubuwasag yung ano ko eh. Sa ngayon po dahil may bagong lava flow na bagong lava dome na wala na yung 2018 na lava dome eh. So with that's already evidence na mayroong bagong magma na umaakyat. It could lead na po sa yung nga, major eruption. But or explosive eruption, possible 'yon. Pero June, posible din umano na mauwi lang sa tuloy-tuloy na quiet eruption o effusive ang bulkan. Gayunman, mananatiling mapanganib pa rin umano ito sa mga residente kung mananatili sa kanilang tahanan na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Pero sa nakalipas na 24 na oras, tila bahagyang kumalma ang bulkan. Sa bulletin na inilabas ng ahensya, isang bahagyang pagyanig lamang ang naitala sa loob ng 24 na oras mula June 12 hanggang 13. Mas mababa ito kumpara sa 21 volcanic earthquake na naitala noong June 11 to 12. Bumaba rin ang bilang ng rockfall events mula 260, ngayon ay nasa 221 na lamang. Isang beses lang din kinakitaan ng PDC
o pyroclastic density current ang Mayon volcano sa buong araw. June, ang sinasabi ngayon din at ipinapaliwanag ng ahensya hinggil sa nakitang lava flow kagabi sa Mount Mayon ay umabot ito sa 800 to 1,000 meters. Dito yan sa may bahagi ng Miisigali kung saan matatagpuan dyan ang sabayan ng Daraga Albay. Gayon din ang Bunga-Gali naman, dito yan sa Legazpi City, Albay. At June, kung makikita natin sa mga larawang ibinabahagi din ng ahensya na kung saan ipinapakita ang bagong dome ng bulkan, ito yung nasa ibabaw na nakaumbok sa bunganga ng bulkan. At ito namang sinasabi nilang 2018 na lava dome or old lava dome ay ito yung nasa harapan. June, patuloy pa rin tayong nagbabantay at nakamonitor sa mga residente pang maaapektuhan kung patuloy at sakaling magkakaroon pa ng matataas na abnormalidad na ipapakita itong bulkan Mayon dito sa Albay. June. Pagkaklaro lang, pagkagabi lang ba nagkakaroon ng lava flow o pati gantong umaga, tanghali, meron ding possibility na gano'n o kaya nagkakaroon nga talaga dahil may pinapaliwanag minsan ng mga tao rito na yung puti na nakikita natin dito sa may bunganga ng bulkan ay nagsasabing parang meron ding aktibidad talaga na parang yun ay mga gases. Alan? 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 June, pakiulit na lang June ang tanong kasi nagkaroon tayo ng technicalities dito sa aking lugar. Paulit na lang ng tanong June. Ayan, dinig mo na ako ngayon, Alan, please. Alright, babalikan na lang natin si Alan Manansala mamaya lamang po hinggil sa mga katanungan na yan, paglilinaw hinggil dito sa napipinto o posibilidad na malaking pagsabog ng Bulkang Mayon. Samantala, mas pinili ng ilang residente ng Santo Domingo, Albay ang magtayo ng mga kubo sa tabi ng daan kaysa manatili sa mga evacuation center dahil sa siksikan na sitwasyon doon. Isang banyaga naman ang nagpakita ng malasakit sa mga evacuee upang makapagtayo ng mga temporary shelter. Ito ang aking balita. Nung nakaraan, kaya hindi na po namin inantay na mangyari yung nung nakaraan taon, noong 2018. Kasi sabi nung mag-evacuate, hindi po kami nag-evacuate. Noon kaya naranasan ko po yung nanuan po kami ng yung parang abo. Na Makati siya na masakit. Kung dati nagdadalawang isip sa paglikas ang single parent na si Lorenda, ngayon maagap na siya dahil sa trauma na kanyang naranasan nang huling pumutok ang Mayon Volcano. Ngunit hindi niya piniling sa evacuation center pansamantalang manatili dahil sa hirap ng sitwasyon doon. Sa gilid ng kalsada dito sa Barangay Kalayukay, Santo Domingo, Albay, nagtayo ng barong-barong ang ilang residente ng Barangay Lidong na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Yari sa kawayan at dahon ng anahaw ang kanilang maituturing na pansamantalang tahanan. Mas maganda dito, hindi na namin kailangan bumili ng mga anahaw o kawayan kasi binibigay na po sa amin ng asawa ng Amerikano. Ang 61 anyos na si Lolo Resurrección, bukod sa natatakot mahawa ng sakit, hirap din daw makagalaw sa loob ng evacuation center. Masaya lumahirap kasi yung sa tubig kulang. Sa pagkain mayroon yung tubig lang at saka yung CR, wala pang kaming CR. So CR doon, nandun na sa mga ibang bahay. Saka isa pa, yung pabalik-balik sa bahay, mahirap, walang pamasahe. So mas malayo ito? Oo, malayo. Ang galing dito ang mamasahe 100. Nagmagandang loob naman ang US Navy retiree at electronic engineer na si Eric Skeldon upang pahintulutan ang mga evacuee na manatili sa kanyang lupang pag-aari at pagbigyan ng kanilang hiling ng mga materyales sa paggawa ng kubo. I feel sorry for everybody that has to evacuate
and help out. They asked if they can get some bamboo to help make their shelters, and I said yes, you can have bamboo. Gave them anahaw leaves for roof. Give them water. We got running water here. Ayon kay Eric, masaya na tumulong sa mga nangangailangan. And I'm just love it when people appreciate what I do. So, I mean, that makes me feel good. Makes me happy. Helping others. When I have coca lumber that's bad coca lumber, they can use that for firewood, making fire so that they can cook and eat. So, I'm just glad to help. Diskarte at malasakit ang ilan sa mga bagay na aming nakita sa ganitong sitwasyon. Diskarte dahil gumagawa ng paraan ang ating mga kababayan para kahit papaano ay maibsan ang hirap na kanilang nararanasan. Malasakit naman sa hindi natin kababayan ang nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino. Jun Suryaw, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala na ng insidente ng ash falls sa ilang mga barangay sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Bunso nito sa pilitan nang inilikas ng lokal na pamahalaan ng mga apektadong residente. Ito ang balita ni Brian Baldaraje live. Brian, anong mga lugar dyan sa Albay ang nakaranas ng pag-ulan ng abo o ashfall at kailan pa ito nagsimula? Monica, ilan sa mga lugar dito na inulan ng abo simula pa kahapon ay ang mga barangay ng Lidong at Fidel Surtido. Dito yan sa bayan ng Santo Domingo sa Albay. Ang mga barangay na ito, Monica, ay hindi naman sakop ng 7-kilometer extended danger zone ng bulkan. Subalit dahil nga sa pangamba ng ilang mga residente rito, sa abong ibinubuga nitong bulkan mayon ay kusa na silang lumikas at umalis sa kanilang mga lugar. Gaya na lamang ni Aling Noreta na taga-barangay Lidong na hindi nagdalawang isip na lumikas sa kanilang bahay dahil sa pangambang malanghap ng kanyang mga anak at ng inaalaga ang lola ang lumalabas na abo sa bulkan. Tapos ginanya ng anak ko, sabi niya, "Mama, hindi man to ambon. Ano na to, abo?" Sabi ko, "Ay, abo nga." Sabi ko, imisin na natin. Sobrang takot ko. Pati mga bata, pinagmas ko na kasi delikado na at nangangamoy na nga po ng asopre. Monica, agad namang kinumpirma ng alkalde ng bayan ng Santo Domingo na si Mayor Jun Aguas ang nasabing pangyayari. Ayon sa alkalde, gumagawa na sila ng paraan para ilikas ang lahat ng mga residenteng naninirahan sa apektadong mga lugar. Kanina, katuwang ang 6x6 truck ng AFP, nilikas nito ang nalalabi pang mga residente sa Barangay Lidong at Barangay Fidel Surtida. They are not going back anytime soon So, hindi sila babalik doon na kasi this is a minimum of 40 to 45 days So what I'm trying to say po is kailangan ho namin ng long-term solution. Bigyan ho natin ng kita yung mga farmers natin. Ayon pa sa alkalde, Monica, nagtalaga na sila ng mga police checkpoint sa mga lugar na apektado ng ashfall para wag nang balikan pa ng mga residente. Aabot o hindi bababa sa 5,000 residente mula sa 2 barangay ang apektado ng ashfall. Kaugnay nito, namahagi na ng face mask ang LGU Santo Domingo sa mga lugar na posible pang maapektuhan ng ashfall. Kaninang umaga din sa pagbisita sa Santo Domingo ni DOH Region 5 Director Dr. Ernie Vera, dala nito ang mga gamot galing sa DOH para sa mga pangangailangan ng displaced family sa bayan ng Santo Domingo. Namahagi din ng LGU Santo Domingo ng mga construction materials sa mga pamilyang nagtayo ng pansamantalang matutuluyan upang wag magkaroon ng decongestion sa mga evacuation center. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture upang agad na matulungan ang mga apektadong magsasaka dahil sa ashfall. Humihingi na rin ng LGU Santo Domingo sa DPWH upang makapagawa ng mga karagdagang palikuran sa mga evacuation center. Monday early morning, this is what's around 2 a.m.
2:30 a.m., tumawag na sa akin ho yung mga barangay leaders, PROC leaders, na they were really concerned, hindi na ho makatulog, restless na ho eh. So, that's why, as much as possible ho, we've decided na lahat ho itong inabot ng ashfall, nililikas na ho natin. So, it's safe to say na ito pong mga inabot, wala na ho dyan sa part na yan. Sa part na yan. Monica, paliwanag pa ng mga otoridad dito sa bayan ng Santo Domingo ang mga nararanasang hanging habagat dito sa nasabing bayan ang naging dahilan kaya umulan ng abo dito sa ilang mga lugar na ito sa bayan ng Santo Domingo dahil pa rin ito sa patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Monica. Brian, kumusta ang hangin dyan sa inyong kinalalagyan? Ramdam na ba yung hirap sa paghinga at meron din ba mga residente na napaulat na dinala sa ospital dahil nga sa komplikasyon nitong ashfall? Sa ngayon, Monica, wala pa tayong natatanggap na ulat kung meron na nga mga residente dito sa mga apektadong lugar na ito ng ashfall. Kung may nadala nga sa mga ospital dahil nga dito sa naganap na ashfall kahapon dito sa ilang barangay dito. Pero sa ngayon, wala tayong nararanasan ng masyadong malakas na hangin at hindi pa naman tayo apektado nitong dito sa lugar na kinalalagyan namin. Hindi pa naman masyadong amoy o yung nalalanghap yung asupre o yung abo na galing dito sa Bulkang Mayon. Monica. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live na nag-uulat mula sa Santo Domingo, Albay. Maglalagay naman ng checkpoint at choke point ang Philippine National Police sa mga lugar malapit sa Mayon Volcano. Ito'y upang masiguro na walang mga residente ang makalulusot malapit sa 7-kilometer extended danger zone. Paalala ng PNP sa mga residente, sumunod na sa abiso ng mga local government units upang makaiwas sa sakuna. Sa ngayon po, ang ating pong kapulisan ay nakadeploy sa paligid po ng 7-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon upang bantayan po ang mga bahay po ng ating mga kababayan na inilikas at nasa ganun, hindi po sila magbalikan sapagkat napakadelikado po kung sila ay babalik doon. So pinangangalagaan ng ating mga kapulisan yung mga bahay, yung mga property ng ating mga kababayan na inilikas po. Sa ibang balita, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development. Nais naman ng Pangulo na maisama sa programa ang mga nagbubuntis at mga nagpapasusong ina. Ito ang balita ni Nel Baribuhok. It's all green lights go na for the pilot which will take place shortly. Kalahating taon muna susubukan ng pamahalaan ng food stamp program ng Marcos administration. Sa loob ng 6 na buwang pilot implementation, aalamin ng Department of Social Welfare and Development kung ano ang mga kailangang gawin upang maging maayos at epektibo ang pagpapatupad nito. From the pilot, we will see the nuances. What needs to be improved, what needs to be enhanced, what needs to be discontinued. It'll run for 6 months. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naganap na pagpupulong kanina sa Malacanang ang pilot testing ng programa na inaasahang magsisimula sa Hulyo. Sa ilalim ng food stamp program, bibigyan ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards ang mga benepisyaryo na naglalaman ng 3,000 pesos kada buwan na food credits. Gagamitin ito na pambili lamang ng pagkain mula sa mga rehistrado o accredited local retailers ng DSWD. Target nito ang 1 milyong mahihirap na pamilya na nakararanas ng pagkagutom. $3 million o mahigit 150 million pesos ang kabuuang grant para sa implementasyon nito. Paliwanag pa ng kalihim, susolusyonan rin ng programa ang problema sa stunting o pagkabansot ng mga kabataan. Nais din ng Pangulo na maisama na sa programa ang mga nagbubuntis at nagpapasusong ina. The President also wants to bring in pregnant lactating mothers kasi we have to start looking at stunting in this country and the first 1,000 days program is very important.
Tutulong naman ang Department of Health sa pagtukoy sa mga masusustansyang pagkain na dapat kainin ng mga buntis. Napansin niyo ang vitamins ng buntis iba sa vitamins na ordinaryong tao. Kasi nakapasok na doon yung folic acid, iron, and several things that the baby needs. So, yun. And we're going to make sure that all pregnant women, whether they're teenage, unplanned pregnancy, should be able to get. Ayon naman kay Secretary Gatchalian, pagaganahin niya ang kanilang mga tauhan upang alamin na kung sino-sino mga nagbubuntis ang nangangailangan ng tulong, partikular na ang mula sa mga pinakamahihirap na pamilya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Department of Trade and Industry ang mga residente sa Albay na hindi nila kinakailangan na mag-panic buying sa gitna ng nararanasang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Tiniyak ng DTI na mayroong sapat na supply ng mga pangunahing bilihin para sa pangangailangan ng mga residente doon kaya't walang dahilan para mag-panic buying. Ito ang balita ni JP Nunez. We have enough supply. Ito po tuwing bago magkakaroon ng kalamidad na tinatawagan natin at ina-advise natin po yung malalaking retailers to make sure na kumpleto ang supply nila. Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na mayroong sapat na supply ng mga pangunahing bilihin sa probinsya ng Albay. Ito'y sa gitna ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon, dahilan para ilikas ang libu-libong mga residente doon. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, nakapaglagay na ng panibagong supply ng basic necessities ang malalaking retailers sa Albay upang hindi kapusin sa pangangailangan ang mga mamimili sa probinsya. Dahil dito ayon sa DTI, hindi dapat mag-panic buying ang mga Albayano. Wala po tayong pangamba, wala pong worry ang consumers natin kung mauubusan sila, so wala pong dahilan para mag-panic buying sila. Sa ngayon, umiiral ang price freeze sa lalawigan kung saan ipinagbabawal ang pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ipatutupad ang price freeze sa loob ng 60 araw o hanggang sa bawiin ang kautusan. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang probinsya matapos na iakyat ng PHIVOC sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Pwede pong ibaba ng retailers pero hindi po nila pwedeng itaas. This is good for a period of 60 days. Ayon sa DTI, kapag mayroong retailer na hindi sumunod sa price freeze, maaari itong isumbong ng mga consumers sa kanilang hotline number na 1384 o kaya sa email na consumercare@dti.gov.ph. Samantala, ayon sa DTI, sa ngayon ay hindi pa maipatutupad sa probinsya ng Negros at sa Batangas ang price freeze sa mga basic necessities kahit pa nagbabadya ang pagputok ng Mount Canlaon at ng Bulkang Taal. Batay sa Price Act, magiging epektibo lamang ito kapag isinailalim na sa state of calamity ang isang probinsya. Pagka naman po nagkaroon ng declaration of a state of calamity or emergency in any particular area, automatic po ang price freeze for all basic necessities enumerated in the Price Act. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal sa Batangas at Mount Canlaon sa Negros Island. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development na nabibigyan ng tulong ang mga evacuees mula sa paligid ng Mayon Volcano. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa 38,000 food packs na ang naipadala para sa mga apektadong pamilya. We've been in constant communication since last week, almost on a daily or hourly basis about his directives on making sure that lahat ng mga na-evacuate ay may pagkain. Nagpadala na rin ng suporta ang Department of Health sa mga evacuation center. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, bukod sa wash facility, plano niyang magbigay ng dagdag na budget para rito. And I discovered
many of the evacuation centers are getting overcrowded and they need wash facilities. Kasi pag dumadami tao dyan, palikuran ng kailangan. So I think napadala na ang aming wash team. Meron kami tinatawag na wash team sa Department of Health Emergency Management Bureau o yung Disaster Risk Reduction Management Office. Pagkatapos nang hingi din silang pera kasi medyo 1 linggo na to di ba? Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jane Robles mula sa Vietnam. Jane, mamaya meron tayong balita tungkol sa declining number of marriages at birth rate. Diyan ba sa Vietnam, kumusta ang population growth at pababa rin ba ang antas ng marriages at birth rates dyan? Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Ang population dito sa Vietnam as of June 12, 2023 ay nasa mahigit 99,900,000 na at inaasahan na aabot ito sa 100 million bago matapos ang 2023. Ang bilang naman ng nagpakasal sa Vietnam ay nasa 500,000 couples noong 2021. Subalit kung pag-uusapan, Monica, ay ang patungkol sa birth rate ng Vietnam batay sa datos na ating nakuha, bumaba ito ng 2.33% kumpara noong nakaraang taon at ang isang dahilan nga dyan ay ang pandemya na dulot ng COVID-19. Dahil dito, nagkaroon ng takot ang maraming mag-asawa na magkaroon ng mga anak dahil sa naranasang matinding economic crisis. Monica? Alright, Jane, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Naitala ng China noong 2022 ang pinakamababang bilang ng mga nagpakasal sa loob ng mahigit 3 dekada. Batay sa ulat ng Ministry of Civil Affairs, nasa 6.83 million couples ang nagpakasal noong 2022. 10.5% na mas mababa sa 7.63 million marriage registrations noong 2021. Bago ito naiulat, din ng China ang bumaba nitong birth rates dahilan upang mabahala ang pamahalaan sa pagkakaroon ng demographic crisis sa bansa. Suportado ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang panukalang pagbuo ng Global Artificial Intelligence Watchdog. Bunsod na rin ito ng tumitinding pagkabahala kaugnay ng kapangyarihan ng AI at posibilidad na maaari itong maabuso. Ito ang balita ni Riomer Bugas. The advent of generative AI must not distract us from the damage digital technology is already doing to our world. Ipinahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na magtatalaga siya ng isang scientific advisory body sa mga susunod na araw. Kabilang narito ang outside experts sa artificial intelligence. Dagdag pa nito, bukas siya sa ideyang pagbuo ng isang bagong United Nations agency na AI ang focus gaya ng pagkatatag sa International Atomic Energy Agency o IAEA. Focal point para sa International Nuclear Cooperation, ang IAEA. The proliferation of hate and lies in the digital space is causing grave global harm now. It is fueling conflict, death and destruction now. It is threatening democracy and human rights now. It is undermining public health and climate action now. Ito ang bumuo ng International Nuclear Safety Standards at nagsisilbing watchdog at advisor sa mapayapang paggamit ng nuclear energy. Subalit ayon sa UN Chief, wala umano siyang otoridad na lumikha ng kahalintulad na ahensya at nakadepende ang usapin sa 193 member states ng UN. Gayunman, natalakay na ang issue sa organisasyon na itinuturing niyang isang positive development. Tumitindi ang pagkabahala kaugnay sa kapangyarihan ng artificial intelligence at posibilidad na magamit ito sa pang-aabuso. Maging ang top US cybersecurity officials, nagbabala rin sa umiigting na peligro ng AI. Riomer Bugas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Napadpad sa Texas Gulf Coast sa Estados Unidos ang libu-libong patay na isda nitong nakalipas na weekend. Karamihan sa mga isda ay Gulf menhaden, isang maliit na isda na karaniwang ginagamit na pain. Ayon sa Facebook post ng Quintana Beach County Park, sanhi ang fish kill ng mababang dissolved oxygen event. Paliwanag ng Texas Parks and Wildlife, karaniwan na ang ganitong insidente tuwing summer dahil sa pagtaas ng water temperature. Dumating na sa Florida, USA, si dating US President Donald Trump. Araw ng Martes, June 13, nakatakda ang pagharap nito sa korte para sa arraignment kaugnay ng federal criminal charges laban sa kanya. Ito ang balita ni Justin Masakayan. Sa Miami, Florida, USA, magpapalipas ng gabi si Donald Trump bago humarap sa korte araw ng Martes, June 13. Kaugnay ito ng mga kasong isinampa laban sa kanya dahil sa mishandling ng national security files. Nasa 37 count ng indictment ang kinakaharap ni Trump dahil sa illegal na pagtatabi ng classified information kabilang na ang nuclear secrets ng Amerika. Batay sa federal prosecutors, itinago ni Trump ang ilan sa mga dokumento sa isang ballroom at isang shower sa Mar-a-Lago, private resort nito sa Florida. Nagtataglay ang mga dokumento ng mga impormasyon kaugnay ang defense at weapons capabilities ng Amerika at foreign countries. Ito ang pangalawang pagkakataon ngayong 2023 na sinampahan ng kriminal na kaso ang dating Pangulo. Itinanggi naman ni Trump ang mga akusasyon laban sa kanya. Ipinahayag din nitong ginagamit umano ng administrasyon ni President Joe Biden ang law enforcement agencies laban sa kanya. Sa kabila ng mga kontrobersyang kinakaharap, batay sa polls, nananatili pa ring front-runner para sa Republican nomination si Trump para sa 2024 presidential election. Samantala, magdideploy ng mga tauhan ng pulisya sa Miami dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa Miami. Ayon naman sa alkalde ng lungsod na si Francis Suarez, pinaghahandaan na nila ang court appearance ni Trump. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpaliban ang nakatakdang pakikipagpulong ni US President Joe Biden sa Secretary General ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na si Jens Stoltenberg. Ito ay dahil sa pagsailalim ng American President sa isang dental root canal procedure araw ng Lunes, June 12. Sa halip, inilipat ang schedule ng meeting, gayon din ang isang evening diplomatic reception araw ng Martes, June 13 ayon sa White House. Batay sa pahayag ng presidential physician na si Kevin O'Connor, sumailalim sa root canal ng isang premolar tooth sa lower right jaw si President Biden. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Jane Robles. Magandang gabi. Balita muli sa loob ng bansa, nais ng Kingdom of Saudi Arabia na padiliin ang proseso ng deployment ng mga overseas Filipino workers na ma-hire sa ilalim ng Joint Special Hiring Program. Sa ilalim nito, nasa 1 milyong job opportunities ang iaalok ng KSA government para sa mga manggagawang Pilipino. Ito ang balita ni Janice Inhente. We will be looking at how we can accelerate the process from recruitment to actual deployment to Saudi Arabia. Pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers kung papaano mapabibilis ang proseso ng deployment ng mga manggagawang Pilipino na makakapasa sa isasagawang Joint Special Hiring Program ng Pilipinas at Kingdom of Saudi Arabia. Ayon kay DMW Secretary Susan Ople, nais ng KSA government na makapag-deploy na sana ng 1 milyong OFWs na kanilang inire-request sa Pilipinas. Ang mga ito ay kukunin upang magtrabaho at mapalakas ang tourism sector ng KSA. Ang commitment din kasi on the Philippine side is that we will streamline the process
Kasi isa yun sa mga complaints ng Saudi government, yung Saudi employers, although we have cut down the number of days, gusto nila mas mabilisan pa. So we will sit down with the technical team being sent by the Saudi government to see where the bottlenecks are, and para din without sacrificing yung ating mga welfare mechanisms and other rights-based approach natin. Ayon kay Secretary Ople, isa sa nagpapabagal ng proseso para sa deployment ng mga OFW ay ang pag-acquire ng certificates at pagsali sa ilang seminars bago makaalis ng bansa. Kasi isa sa mga challenges nila, yung scheduling ng PDOS, syempre yung PDOS is care of OWA, lalo na kung galing probinsya pa si worker. And then also yung sa TESDA naman, yung pagkuha ng mga certificates, especially for the skilled workers. Ayon kay Secretary Ople, inaasahang sa susunod na linggo na dadating dito sa Pilipinas ang team ng KSA government para pag-usapan ang implementasyon sa planong Joint Special Hiring Program ng OFWs. Ilan sa kakailanganin ng KSA labor market ay mga manggagawa sa mga industriya ng hotel and restaurant, construction at information technology. Samantala, iniulat rin ng DMW na kasama sa pag-uusapan sa pagbisita ng KSA team sa Pilipinas ay ang magiging proseso sa pagre-release ng claims ng mga displaced OFW na apektado ng mga nagsarang kumpanya sa kanilang bansa noong 2015. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring maka-avail ng murang pabahay ang mga overseas Filipino workers sa ilalim ng 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Kanina isang Memorandum of Understanding o MOU ang nilagdaan ng Department of Migrant Workers, Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund para matulungan ang mga OFW na magkaroon ng abot-kayang pabahay. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng listahan ang DHSUD ng housing programs at services na maaaring ialok sa mga OFW. Magtatalaga ito ng focal office na magpapatupad ng kasunduan. Ang DMW naman ang tutukoy at magre-refer sa mga kwalipikadong OFWs na maka-access sa housing programs ng DHSUD. Tutulong naman ang Pag-ibig Fund sa mga active OFW members nito na mapagaan ang monthly amortization ng pabahay. Ma-ensure lang na may slots, number of units for our OFWs habang nagde-develop sila, so at least they have our OFWs also in mind as beneficiaries of the government's housing program. We can be the conduit of information, and then yung ding mga Pag-ibig members, we can help them by referring their questions and kung ano man feedback to Pag-ibig. Naipamahagi na ng Department of Health ang unang batch ng dumating na COVID-19 bivalent vaccines na donasyon ng bansang Lithuania. Umaasa naman ang DOH na sisimulan na agad ng mga nakatanggap na local government units ang pagbabakuna ng COVID-19 bivalent vaccines. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, hindi pa sapat ang natanggap na donasyon na bivalent doses, kaya naman aasikasuhin agad ng ahensya ang pagkuha ng dagdag na supply nito. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. We're also negotiating to acquire more. There are more that want to donate. There are probably some procurement that we need to do. Batid ng Department of Health na malaki ang pangangailangan ng bansa sa bivalent vaccines. Sa ngayon kasi mababa na ang proteksyon ng mga naunang bakuna laban sa COVID-19. Kaya kikilos na ang DOH para sa pagkuha ng dagdag na supply. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, may ilang requirements ang kailangan nilang ayusin para sa procurement nito.
meron lang snag and issues kasi nawala yung public health emergency na eh. So, the issues of the vaccine in terms of the EUA. So, to procure it, kailangan marehistro siya sa ating FDA. So, merong snag doon, but we are trying hard to get all this bivalent. Ayon kay Secretary Herbosa, naipamahagi na nila sa mga regional hub ang dumating na donasyong 390,000 doses ng bivalent vaccines. At malaking bahagi nito ay napunta sa National Capital Region. At dahil sa 6 na buwan lamang ang shelf life ng bivalent vaccine, kailangan agad-aniya nitong maibakuna sa mga prioridad na sektor. So number 1, of course, the elderly. Number 2, yung may comorbidity. Number 3, yung healthcare workers na paso na yung kanilang... Kasi di ba inuna rin natin yung healthcare workers, so nag-wane na siguro yung immunity nila. Samantala, batay sa tala ng Octa Research, bumaba na sa 11.6% ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Ngunit patuloy ang babala at paalala ng health experts sa publiko na malaki pa rin ang tsansa ng pagkakaroon ng sakit ng mga hindi pa nagpapabakuna. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 28 empleyado ng Bureau of Internal Revenue ang inalis o nasuspinde sa trabaho mula noong 2022. Ilan sa mga dahilan ito ay grave misconduct, serious dishonesty, madalas na pagliban sa trabaho, pamimeke ng official documents, gross neglect of duty, insubordination at absence without official leave o AWOL. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., walang karapatan na magtrabaho sa kawanihan ang sinumang hindi pasok sa tinatawag nilang standards for integrity and professionalism. Plano ni Commissioner Lumagi na gawin ng regular ang investigasyon sa mga opisyal ng BIR. Hindi sumipot sa preliminary investigation kanina sa Department of Justice ang abogado ni Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Wala ring abogado ang 10 pang respondent sa kaso ng pamamaslang kay Governor Ruel Digamo. Samantala, tumugman man umano ang DNA samples na nakuha sa crime scene sa ilang respondent sa krimen. Ito ang balita ni Dante Amento. One more setting on the 27th. Kasi hindi sila tinetechnical nila, gusto nilang hindi raw nila natatanggap. Hindi dumalo sa itinakdang pagdinig ng piskalya ngayong araw ang mga abogado ni Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Wala ring abogado ang 10 pang akusado. Kaugnay ito sa patong-patong na reklamong murder, frustrated murder at attempted murder laban sa mababatas. Matapos ang Pamplona Massacre noong March 4, 2023 na nagresulta sa pagkamatay ni Governor Ruel Digamo at iba pang sibilyan. Naniniwala si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ang dahilan ng kampo ni Teves ay hindi nila natanggap ang subpoena na ipinadala ng panel of prosecutors. Pero ayon sa abogado ng mga Digamo na si Attorney Livito Baligod, nagpadala ng subpoena ang piskalya. They sent a subpoena to the last known address, the registered home address in Negros, and also in the Congress office of Congressman Teves. Kinuna ng UNTV News ng pahayag dito ang nagpakilalang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, subalit wala pa itong sagot. Dagdag pa ni Secretary Rimulya, kapag sa preliminary investigation sa June 27 ay hindi pa rin sumipot ang mga abogado ni Teves, mapipilitan silang iakyat kaagad ang mga reklamo sa korte. Pero yan po ay may public notice po yan. Panonoorin ito ni Congressman Teves ngayon. Alam niya naman ang nangyayari dito. At sa 27 po, may isang setting na lang. Pag hindi pa ho nagkatuloy sa 27, ipaglalaban na marahil ng NBI na ituloy na ang kaso sa korte sapagkat ayaw namang ni Teves na gumanap sa preliminary investigation. Samantala, inihayag naman ng abogado ng mga Digamo na batay sa ginawang DNA analysis ng National Bureau of Investigation o NBI, ang DNA samples na nakuha sa crime scene at sa mga sasakyan na ginamit sa pamamaslang kay Digamo ay tumugma sa DNA ng 4 na akusado sa krimen. Kabilang narito sina Winrich Estores at Osmundo Rivero na pawang nagrecant o bumaliktad na sa kanilang naunang salaysay o pag-amin sa partisipasyon sa krimen.
Yung investigators natin took specimen from the vehicles used by the shooters, and then also the blood stains left in the compound of Governor Degamo. And when subjected to DNA analysis, nag-match po. Kaugnay nito, naniniwala ang DOJ at ang kampo ng mga Digamo na bagamat bumaliktad na sa nauna nilang salaysay ang 10 sa 11 akusado sa krimen, mabigat pa rin ang ebidensya laban sa mga ito. Kaya, as we were saying before, kahit mag-recant po ang mga shooters na ito, we can still successfully prosecute the cases. Wala pa ring reaksyon dito ang abogado ng mga akusado, pero maglalabas umano sila ng opisyal na pahayag. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng mosyon sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 ang mga kapwa-akusado ni dating Senador Laila De Lima na sina Jonel Sanchez, Ronnie Dayan at dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Franklin Bucayo. Nais nilang mag-inhibit o bitawan ni Judge Romeo Benaventura ang natitirang kaso ni De Lima. Ayon kay Sanchez at Dayan, bigo ang West na ihayag na kapatid pala nito ang kanilang abogado nang mag-execute sila ng affidavit na kalaunan ay kanila ring binawi. Si Bucayo naman ay sinabing biased at one-sided ang West sa naging hatol nito sa kanilang petisyon na makapagpiyansa kasama si De Lima. Mayroon din anyang conflict of interest sa paghawak nito ng kaso dahil sa kapatid nito ang abogado ng akusadong sina Dayan at Sanchez. Sa ibang balita, para mabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa, paigtingin ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga training courses nito. Isa ito sa mga binigyan diin sa turnover ceremony ng bagong Director General na si Secretary Suharto Mangudadatu. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy live. Bernadette, ano-ano ba ang mga inihandang mga programa niyang bagong TESDA Director General? June, ilan nga sa programa ng TESDA sa ilalim ng panunungkulan ng bagong Director General ang TESDA sa barangay, kung saan layo nitong magbigay ng oportunidad sa pamamagitan ng scholarship program sa iba't ibang barangay. Isinagawa ngayong araw ang turnover ceremony para sa bagong kalihim ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na si Director General Suharto Teng Mangudadatu. Nagsilbing gobernador ng Sultan Kudarat si Mangudadatu mula 2007 to 2016 at 2019 to 2022. Bilang bagong kalihim prioridad ng ahensya, ang 10-point agenda, kabilang dito ang TESDA sa barangay o pagbibigay ng scholarship at free training program sa iba't ibang barangay. Pagpapalawig ng online application upang mas mapadali ang pagpaparehistro ng mga aplikante, youth entrepreneurship katuwang ang Sangguniang Kabataan o SK at ang pagsasaayos ng iba't ibang departamento at opisina ng ahensya. Dagdag pa ni Mangudadatu na paiigtingin ng TESDA ang mga training courses nito na layong mapababa ang bilang ng walang trabaho sa bansa. We have 319 courses offered, from the carpenter to the highest, no, like even now we have the program for yung language skill. Magkakaroon din ng programa ang ahensya bilang tulong sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Makikipag-ugnayan din ng TESDA sa Department of Education para sa ilang issue sa pagpapatupad ng K-12 program kung saan karamihan sa mga graduates ay hindi nabibigyan ng national certification at tanging mga kumuha lamang ng TechVoc courses ang nabibigyan ng NC2 certificate. Yung mga nag-graduate ng K-12, hindi sila certified na quality compliance. So yun ang i-harmonize namin with the program of the TESDA. At yan na muna ang latest mula dito sa TESDA. Balik sa June. Maraming salamat, Bernadette Tinoy.
Sinampahan ng kasong kriminal ng National Police Commission ang 50 opisyal at tauhan ng Philippine National Police o PNP sa Ombudsman. Ang kaso ay may kaugnayan sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos sa Maynila noong October 2022. Ito ang balita ni Lea Ilagan live. Kaya ilang opisyal ang kinasuhan at ano ang mga isinampang kaso? Mga opisyal ng PNP ang kinasuhan at 38 non-commissioned officer ang kinasuhan nga ng National Police Commission ng kriminal sa muleyo ng Ombudsman. Ang pinakamataas ang ranggo, Monica, ay si Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. at maging itong dating PDEG Director na si Police Brigadier General Narciso Domingo. Monica, ayon kay DIL Secretary Benhar Abalos, ang naturang mga pulis ang nakita sa CCTV footage sa operasyon kaugnay nga sa 990 kilos ng shabu sa Maynila noong Oktubre ng nakaraang taon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos at ang ginawang pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Ang mga kaso, Monica, na isinampa laban dito sa 50 PNP officer ay ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Dangerous Drugs Act, falsification of testimony, perjury, malversation of public property, at obstruction of justice. 48 naman, Monica, sa naturang mga pulis ang sinampahan din ng administratibo at ang isinampa sa kanila ay grave misconduct, gross neglect of duty, serious irregularity in the performance of duty, conduct and becoming of a police officer, dishonesty at iba pa. Kung mapapatunayan na Monica na guilty sila diyan sa administrative case ay maaari silang matanggal sa serbisyo at hindi na nila makukuha ang kanilang mga benepisyo at hindi pa rin sila makakapagtrabaho sa anumang sangay ng gobyerno. Sinabi pa ni Secretary Abalos na posibleng matapos nila ang pre-charge investigation kaugnay dito sa isinampang administrative case sa loob ng 15 araw. Dagdag pa ng kalihim, mabibigyan na ng pagkakataon ang naturang mga opisyal at tauhan ng PNP para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaugnay nga dito sa kontrobersya na operasyon nitong 990 kilos ng shabu. Sinabi naman ni Napolcom Vice Chairman Alberto Bernardo na idinigiit na mga tauhan at opisyal ng PNP na sangkot dito nga sa 990 kilos ng shabu na mayroong nag-uutos sa kanila. Monica, nang tanungin naman natin kung may kinalaman o sangkot nga itong si General Azurin sa kaso o sa kakasuhan o kinasuhan nitong Napolcom dito sa Ombudsman. Ang sagot ni SILG Benhar Abalos ay hindi at kung sino lang yung mga inisa-isa nila ang pangalan ang kanilang kinasuhan. Pero silang dalawang opisyal na hindi pinangalanan at ito daw ay dahil iniimbestigahan pa nila. Itong dalawang opisyal daw na ito ay kasama doon sa 4 na opisyal na tinanggap naman nila ang resignation, doon sa resignation na pinasumite sa kanila ni DIL. Ni DIL, Secretary Benhar Abalos, subalit itong dalawang opisyal na ito ay hindi nakita doon sa mga CCTV footage dyan sa operasyon sa Maynila. Monica. Maraming salamat. Lea Ilagan, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Nagkalaman po, mahilig po ba kayo sa tea o tsaa? Alam niyo may nagsasabi na para mas mabilis kang matunawan uminom ka ng tsaa after mong kumain. Pero alam ba ninyo na hindi yan nire-rekomenda ng mga doktor sa ilang pagkakataon? Kung kayo po pala ay kumain ng pagkain na rich in protein gaya po ng karne, maapektuhan daw ng tsaa ang digestive process ng ating tiyan dahil sa acidic property ng tea leaves. Patitigasin ng acid mula sa tsaa ang protein at mas mahihirapan daw ang ating mga tiyan na tunawin po yung ating kinain.
Makasagabal rin ang agarang pag-inom ng tsaa after a meal sa absorption ng iron sa ating katawan. Ang payo po ng mga doktor uminom ng tsaa 1 oras pagkatapos kumain, lalo na ng mga protein-rich foods. O di kaya sa umaga, 1 oras pagkatapos kumain ng breakfast. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ibang balita ito! Nagising ang isang matandang babae mula sa pagkakahimlay sa kanyang kabaong habang pinaglalamayan sa bahay ng pamilya sa Ecuador. 2 araw ito matapos ideklara ng doktor na pumanaw na ang 76 na taong gulang. Ayon sa anak nito, binigyan pa umano sila ng death certificate. Kasalukuyan namang nagpapagamot ang babae sa kaparehong ospital kung saan ito unang inadmit dahil sa pinaghihinalaang stroke at cardiac arrest. Iimbestigahan naman ng Health Ministry ng Ecuador ang insidente at nangakong tututukan ang treatment ng matanda. Yon, Monica. Kumusta na dyan? Ayos naman kami, hindi pa kita nakikita. Kayo June, 2nd day, ayan, nakikita na kita sa aking background. Yan, medyo nilalapitan ako ng mga kulisap. Kasi malakas yung ilaw ko din sa magkapila. Makulisap? Oo, dahil dito lang, actually talagang madilim na ngayon dito sa area, dito sa Central School ng Santo Domingo. Dito yung mga evacuees na dinala ilan sa mga evacuees ng Santo Domingo. Iba sa kanila, anong barangay niya mga nunoy? Tagalidong. Mga Tagalidong itong mga bata na ito na dito muna pansamantalang nanunuluyan dahil nga sa banta ng Mayon, Monica. Oo. June, kanina, sino nga ba itong kasama rin natin dyan sa Albay? Yung kanyang kinalalagyan ay... Ano? Yung kanyang kinalalagyan ay... Oo. Yung kanyang kinalalagyan outside dun sa 7-kilometer danger zone, pero ramdam nila yung ashfall. Diyan ba sa inyong kinalalagyan, June? Meron din? Meron din? Hindi naman. Actually, si Brian Baldaray. Kasi pinuntahan nila kanina yon yung lugar doon sa... Ano uli yan, mga nunoy? Lidong, yan. Nasa 6-kilometer danger zone yon. Tapos may meron din 7 extended zone. Talagang merong pinakitang video. Meron tayo dyan video na talagang umuulan ng abo. Kaya pinuntahan nila kanina, talagang nakumpirma doon sa mga residente doon. Kaya sila inilikas na rin kanina, Monica. Oo, pero dyan sa area ninyo, bagamat outside din kayo ng danger zone, wala. Hindi kayo nakakaramdam or nakakaamoy ng asupre. Ngayon, hindi pa naman. Actually, sabi nga ng mga nunoy dito, yung mga batang maliliit dito, hindi sila masyadong takot doon sa mga lava flow na yan. Takot sila doon sa amoy ng asupre o ng abo na maaari lang masinghot dahil mas delikado sa kanilang mga kalusugan yon, Monica. Sabi ng mga bata rito dahil siguro dito na sila nagsilaki, dito na din sila talaga kumbaga nakikita nila yung paghahanda ng kanilang mga magulang, naditrain sila kung ano yung mga dapat na iwasan, ganun. Tapos nga kanina na, Monica, naitanong ko rin kay Alan, kasi minsan akala ng mga tao na pagka umaga o tanghali, walang nangyayaring lava flow. Alan, tama ba yun? Wala ba talaga o meron? Yun, actually tuloy-tuloy ang nangyayaring lava flow sa Mayon Volcano. Itong nakikita natin tuwing gabi na pag-agos ng lava ay dahil ang lava nga, alam naman natin, compose siya ng apoy. So nagkikreate siya ng liwanag, kaya nakikita natin at visible siya sa ating mga mata tuwing gabi. Ang hindi natin nakikita, June, ay itong usok na nililikha nito sa tuwing ito ay dumadaos-dos. Pero tuwing umaga, baliktad naman ang nangyayari. Mas nakikita natin yung usok na nakikreate nitong lava flow, pero yung lava per se or pagdaos-dos ng lava ay hindi natin nakikita. Kaya paalala pa rin natin sa ating mga kababayan dyan na duwag nilang tatangkain na pumasok tuwing umaga
sa paanan ng Bulkan Mayon, lalo na doon sa pinagbabawal ng 6 km permanent danger zone dahil marami pa ring aktibidad na nangyayari sa paligid ng bulkan na masyadong mapanganib sa mga kababayan natin. Jude. Oo, yun yung alan, yung mga kulay puti sa gilid na nakita natin dito na visible talaga dito yung pagka umaga at tanghali, alan. Oo, June. Actually, ngayon nga, kung nakikita pa rin at nakakapagbato pa rin tayo ng video ng live mula sa Bulkan Mayon, makikita natin yung pag-aagaw ng liwanag at dilim kung saan nagiging visible na unti-unti itong lava flow o ito yung pagdausdos ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Dito yan sa ating lugar sa Santo Domingo, Albay, June. Monica. Yes. June, isang tanong na lang ako, no? Kasi sinabi na naglagay nga ng mga checkpoints at mga choke points dyan sa paligid ng Albay para masiguro na yung mga residente hindi na babalik doon sa mga danger zones. Mahigpit ba talaga yung isinasagawa mga wala talaga nakakalusot sa inyong pag-obserba? Nakakalusot sa inyong pag-obserba? Alan, sagutin mo yan. Actually, Jun, kausap natin kahapon ang ilan sa mga miyembro ng Philippine National Police. Wala pa silang nahihulat or na i-report na meron silang nahuhuli na mga naglumalabag dito sa ordinansa na ipinatupad ng provincial government. Pero patuloy pa rin ang sinasabi nilang paghihigpit at pagbabantay through and through sa mga checkpoint at choke points sa loob at labas ng 6 km permanent danger zone para nga maipatupad ito ng mahigpit sa mga kababayan natin na nasa paligid ng Bulkan Mayon, June. Monica. That's good to know, no? Dahil syempre, safety first sa ating mga kababayan dyan sa Albay. Alright, Monica, yung ating mga shoutout naman, baka sabihin ng ating mga kauserang ko rin, nakalimutan natin sila eh. Unahin mo na, June. Sige, go ahead. Sige. Si Rudy Perez, shoutout sa iyo. Si Yuradil Sumilang. At si Armida, happy birthday sa iyo. Si Henry Puerto, si Jennifer Soriaga. Ayan. At ewan ko kung maulan sa inyo ha, pero kasi dito sa Metro Manila medyo maulan pa rin. Maulang Martes po kina RA Vlogs, Armando Araza, Arsenio Laureano at Daniel Carrasco. Keep safe po mga kasambahay at maraming salamat sa inyong walang sawang panonood ng Ito ang Balita. At kung meron po kayong mga istorya na nais niyo pong balikan sa Ito ang Balita, maaari niyo pong muling mapanood sa aming po mga official social media account ang mga video na ito. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na rin po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 12 at 26 na nagsasabi, "Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama." Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marhay, nagpanggi sa Indo Gabos.